Nagsimula ang kwento sa pagpapakita ng isang mag-asawang bagong lipat sa kanilang bagong apartment. Ang pangalan nila ay Thomas at Pippa. Masaya sila sa kanilang paglipat sa apartment na matagal na nilang pinapangarap. Sa gabi, nagpapahinga sila habang nagkukwentuhan. Noon, napunta ang tingin nila sa katabing gusali na may ginagawang photoshoot. Hindi nagtagal pagkatapos noon, ang kapitbahay nila sa apartment ay gumawa ng berkokak tanim. Kinabukasan, makikitang si Pippa ay gumagawa ng kanyang karaniwang trabaho. Si Pippa ay isang assistant ng doktor sa isang klinika ng paggamot sa mata. Makikita noon ang doktor na nagbigay ng regalo na isang lalagyan ng inumin para sa ibon kay Pippa. Ang red along iyon ay bilang pagbati kay Pippa na bagong lipat sa kanyang apartment. Pagdating sa bahay, agad niya itong isinabit sa harap ng bintana. Ngayon, si Pippa at Thomas ay madalas nang nakatanaw sa may bintana. Madalas din nilang pinapansin ang pribadong buhay ng kanilang kapitbahay. Isang gabi, nagising si Pippa para kumuha ng maiinom na tubig. Hindi sinasadya, nakita niya ang asawa ng kapitbahay na umalis at iniwan ang kanyang asawa. Dito, patuloy na pinagmamasdan ni Pippa ang asawa ng kapitbahay at nagsimulang maging interesado sa kanya. Umabot pa sa punto na bumili si Pippa ng binoculars para malaman ang buhay ng kanyang kapitbahay. Mula noon, palaging sumisilip sina Thomas at Pippa sa katabing apartment para makita ang kanilang kapitbahay. Isang araw, sina Thomas at Pippa ay sumisilip nang biglang may isang babae na dumating at pumasok sa apartment. Nang makita nina Thomas at Pippa, lumabas na ang babaeng iyon ay hindi ang kanyang asawa. Noon, ang kapitbahay nila ay magsasagawa ng photoshoot at ang babaeng iyon ang naging modelo. Pagkatapos ng photoshoot, agad silang gumawa ng berkokak tanim. Nang makita yun nina Thomas at Pippa, gusto rin nilang gawin yun. Sa wakas, sina Thomas at Pippa ay gumawa rin ng berkokak tanim habang patuloy na sumisilip sa kanilang kapitbahay. Lumipas ang mga araw na si Pippa ay patuloy na sumisilip sa kapitbahay sa kabilang apartment. Napagpasyahan ni Pippa na ang kapitbahay nila ay isang playboy na mahilig magpalit-palit ng babae para yayain sa berkokak tanim. Kahit na may asawa na siya, dahil sa kanyang pagkamausisa, napag-usapan pa ito ni Pippa sa kanyang mga kaibigan. Sinabi pa ni Pippa na gusto niyang marinig ang usapan ng kanyang kapitbahay, ngunit imposible yun. Pagkatapos, si Salad na isa niyang kaibigan ay nagbigay ng mungkahi na gumamit si Pippa ng makabagong teknolohiya tulad ng laser. Sa pamamagitan lamang ng refleksyon ng sinag ng laser, maririnig ni Pippa ang usapan na nagaganap, ngunit ang problema, kailangang maglagay sina Pippa at Thomas ng salamin sa apartment ng kapitbahay upang makapag-reflect ang ilaw ng laser. Sinamantala nina Thomas at Pippa ang Halloween para makapasok sa apartment ng kanilang kapitbahay. Pagkatapos ay palihim silang naglagay ng salamin. Pagdating sa bahay, inihanda nina Thomas at Pippa ang lahat ng iba pang kagamitan, at ngayon, naririnig na nina Thomas at Pippa ang mga pag-uusap na nagaganap sa apartment ng kapitbahay. Noon, nag-aaway ang kanilang kapitbahay dahil nagseselos ang asawa na nakita ang kanyang asawa na masyadong malapit sa ibang babae sa Halloween party. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Pippa, nagkataon na dumating ang asawa ng kapitbahay para magpatingin ng mata. Dito nalaman ni Pippa na ang pangalan ng asawa ng kapitbahay ay Julia. Samantala, sa bahay, nakita ni Thomas ang asawa ni Julia na gumagawa ng berkokak tanim kasama ang ibang babae. Matapos ang pagkikita nila ni Julia, naging magkaibigan sila at madalas magkasama. Pinag-uusapan pa nila ang kani-kanilang personal na problema sa buhay. Kahit magkaibigan na sina Pippa at Julia, patuloy pa ring sumisilip si Pippa kay Julia at sa kanyang asawa. Isang gabi, nagising si Pippa para silipin ang kapitbahay at sa pagkakataong ito ay hindi niya kasama si Thomas. Ayaw ni Pippa na malaman ng kanyang asawa na siya ay sumisilip sa kapitbahay. Noon, nakita niya si Julia na hindi pa natutulog. Bigla niyang naisip at nagbalak na sabihin kay Julia na matagal nang nagtataksil ang kanyang asawa at mahilig gumawa ng berkokak tanim sa maraming babae. Kaya nagpadala si Pippa ng mensahe kay Julia na ang kanyang asawa ay nagtataksil. Sinabihan din niya si Julia na tingnan ang kanilang basurahan para maghanap ng ebidensya. At totoo nga, nakakita si Julia ng kondom sa basurahan. Biglang nagising si Thomas at nakita si Pippa. Nagalit si Thomas dahil nakikialam pa rin si Pippa sa buhay mag-asawa ng ibang tao. Ngunit sinabi ni Pippa na kailangan niyang gawin yun upang hindi maging biktima si Julia ng pagtataksil. Ngunit mali pala ang naging desisyon ni Pippa. Nakita si Julia na kumuha ng kutsilyo ngunit hindi ito nakita nina Thomas at Pippa. Kinabukasan, nagkasundo sina Thomas at Pippa at nangakong hindi na muling sisilip sa kanilang kapitbahay. Ngunit habang niyayakap ni Pippa si Thomas, may nakita siyang kakaiba sa apartment ni Julia. Agad siyang kumuha ng binoculars at tumingin sa apartment ni Julia.
Laking gulat ni Pipa nang makita niyang nagpakamatay si Julia. Siyempre, natarante sina Pipa at Thomas dahil natakot silang mapagbintangang may kinalaman sa pagkamatay ni Julia. Si Thomas, na hindi alam ang gagawin, ay piniling umalis at iwan si Pipa. Mula nang iwan siya ni Thomas, makikitang nalungkot si Pipa. Ganoon din ang asawa ni Julia na frustrado sa pagkamatay ng kanyang asawa. Isang pagkakataon, nakita ni Pipa ang asawa ni Julia na pumunta sa isang bar. Sinundan niya ito roon. Sa bar, patuloy na pinagmamasdan ni Pipa ang asawa ni Julia. Napansin ng asawa ni Julia na may nakatingin sa kanya. Sa wakas, nilapitan niya si Pipa at nag-usap sila. Dito nalaman ni Pipa na ang pangalan ng asawa ni Julia ay Sebastian. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting napunta ang usapan sa mga bagay na may kinalaman sa free body, hanggang sa yayain ni Sebastian si Pipa sa kanyang apartment sa dahilan na kukunan siya ng litrato. Pumayag si Pipa sa imbitasyon ni Sebastian, at nagsagawa sila ng photoshoot. Pagkatapos, hiniling ni Sebastian kay Pipa na alisin ang lahat ng telang nakasuot sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, muli niya itong kinunan ng litrato. Matapos ang photoshoot, sina Pipa at Sebastian ay gumawa ng Berkocock Tandem. Samantala, sa kabilang panig, bumalik si Thomas sa apartment at balak sanang humingi ng tawad kay Pipa. Ngunit pagdating niya, hindi niya nakita si Pipa. Hindi sinasadya, nakita niya si Sebastian na abala sa paggawa ng Berkocock Tandem kasama ang isang babae. Kumuha si Thomas ng binoculars upang makita ito at labis siyang nagulat nang makita ang isang bahagi na parang may kasama ang kanyang asawa. Kinabukasan, umuwi si Pipa sa apartment. Nagulat si Pipa nang makita si Thomas na nakabitin at wala ng buhay. Matapos mamatay si Thomas, parang nawala ng direksyon ang buhay ni Pipa. Sa madaling sabi, isang araw ay dumalo si Pipa sa imbitasyon ni Sebastian sa kanyang photo exhibition. Dito, inasikaso ng mabuti ni Sebastian si Pipa, at bago magsimula ang programa, tinawag ni Sebastian ang isang tao upang umakyat sa entablado. Labis na nagulat si Pipa dahil ang tinawag ni Sebastian ay si Julia, na akala niya ay matagal nang patay. Lumabas na ang exhibition ay puro larawan ni Pipa. Mula sa mga larawan ni Pipa na walang saplot na tela, hanggang sa mga larawan ng buhay mag-asawa ni na Pipa at Thomas na noong una ay masaya ngunit nagtapos ng trahedya, lumabas na habang sumisilip sina Pipa at Thomas sa buhay ni na Sebastian at Julia, sumisilip din pala sina Sebastian at Julia sa buhay ni na Pipa at Thomas. Dinukumento pa nila ito. Pagkatapos, nakita ni Pipa ang apartment ni na Julia at Sebastian. Totoo ngang matagal na siyang binabantayan ng dalawa. Dahil sa galit, nagpasya si Pipa na ihinto ang lahat. Sa madaling sabi, nagpasya si Pipa na lumipat ng apartment. Makalipas ang ilang araw, nakita sina Julia at Sebastian na nakatanggap ng isang red along inumin mula sa isang hindi kilalang tao. Ininom nila ito ng walang hinala. Pagkatapos, nakatanggap sila ng isang mensahe. Tumingin si Sebastian gamit ang binoculars sa apartment ni Pipa, at lumabas na si Pipa ang nagpadala ng mensahe. Agad hinabol ni na Sebastian at Julia si Pipa hanggang sa mock corner siya sa klinika kung saan siya nagtatrabaho. Nang mock corner si Pipa, ipinaliwanag ni Julia ang buong katotohanan. Sinabi ni Julia na hindi nagpakamatay si Thomas, kundi siya ang pumatay rito. Nilagyan ni Julia ng lason ang inumin ni Thomas noon, at matapos mamatay si Thomas, ibiniti niya ito upang magmukhang nagpakamatay. Pagkatapos noon, biglang nahilo sina Julia at Sebastian at nawala ng malay. Iyon ay dahil ininom nila ang inumin na galing kay Pipa na hinaluan ng pampatulog. Pagkatapos, inoperahan ni Pipa ang kanilang mga mata. Ginawa ni Pipa na maging bulag sina Julia at Sebastian at doon nagwakas ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.